2025 update tayo sa kaso ng isang LGBT na namahiya at 2 oras na pinatayo ang isang waiter para lekturan ng kanilang karapatan. And boy, oh boy, this 2025 ay masasabi kong the world is healing na talaga. At tapos na ang mga maliligayang araw ng mga feeling entitled at naghahanap nga ng equality. Pero sila naman ang tila nang-aapak ng mga tao. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Y'all know the story. Now once upon a time ay may isang pangalso. May pangalang Jude Bacalso ang naghasik ng lagim sa isang mall. Doon, pinatayo niya ng 2 hours ang isang waiter and so on so forth. And with the turn of events ay matapos mag-viral at nasali pa sa meme calendar ng 2024. Ang pangyayaring ito ay imbes na masarap na dinner ang ihain ng waiter doon kay Jude Bacalso, ay mantakin mong hinainan niya lang naman ito ng isang warrant of arrest. Nagsampa siya ng kaso noong 2024. File may karon case din for unjust vexation, grave scandal, grave threats, grave coercion of illegal detention. Sir, kumusta ang biktima, sir? As of now, the victim is still traumatized, but it's trying to coexist with society. We're also helping him, but grabe kitang effect sa iyang mental state status. And here we are, after many months ay tuluyan nang na-serve ang bagong luto at mainit-init pang warrant of arrest ng Cebu City Court. Ibig sabihin ay anytime ay pupwede na siyang hulihin ng mga pulis. Ikulong habang nililitis ang kaso kung wala siyang pampiyansa. Ating pag-usapan ang nakasaad sa mismong warrant of arrest. Ang isa sa pinakaunang makikita mo rito ay ang mga katagang grave slander by deed o sa Tagalog ay labis-labis na pamamahiya sa isang tao. Kadalasan ay aksyon ang pwersahang ipinapagawa sa biktima ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban, dahilan para makaramdam ito ng sobrang kahihiyan para sa sarili. Makikita rin natin na nagkakahalaga ng 18,000 pesos bail o piyansa ang ipinataw kay Jude kapalit ng pansamantalang kalayaan habang patuloy nalilitisin ang kaso. Tandaan natin na hindi ibig sabihin na may warrant of arrest guilty ka na. Ang ibig sabihin nito ay may nakikita lang na probable cause o dahilan ang isang korte upang litisin o hulihin ang isang inirereklamo. And that's pretty much buddy ang istorya tungkol dito kay Jude Bacalso. And now, here we are sa juicy part of our story. Ang dahilan kung bakit ang mga woke o LGBT community ay tila kailangang mag-backpedal sandali at bawas-bawasan ang pag-voice out ng kanilang karapatan at pagiging entitled. You see, hindi na bago na this past few years ay talaga namang napakaraming issue ang lumabas involving ang mga LGB 1,000 plus kung saan imbes na equality ang kanilang ipinaglalaban bakit parang sila naman ang nagmamataas. Hindi ko pa nakakalimutan ang pangdudog show ng woke community sa nangyaring Paris Olympics. At balik naman tayo dito sa Pilipinas. Tingnan nyo ito buddy, just take a look at this. Biglang naging kabilang nasa priority lane ang mga LGBT. Let that sink in buddy, para bigyang diin ay parang kasabayan na nila sa pila ang mga senior citizen, taong may kapansanan at mga taong buntis. Hindi lang yan buddy,
Tingnan mo pa itong restroom sa loob ng eskwelahan kung saan may designated restroom na rin ang mga LGBT. What do you think? Ikaw buddy, papayag ka ba rito? At syempre, hindi ko makakalimutan ang pambabastos, panlalapastangan sa imahe ng Poong Nazareno. Special mention din dito si Buknoy. Pero ang gusto ko talaga sabihin sa inyo is wag kayong sumukong mangarap, wag kayong sumuko na tuparin yung mga pangarap ninyo kasi kung hindi kayo magsusumikap sa buhay, wala kayong mararating tulad nito. Kuya, hi ka sa vlog ko. Hello! Yan kuya, sikat ka na! At si Aura Briguela. Nakakulong ngayon sa Makati Police Station ang aktor, TV host na si Aura Briguela. Kwento ni Alias Smart, nilapitan siya ng artista at sinundan siya hanggang sa labas ng bar. Pinakita pa ni Mark ang sugat niya sa mukha na si Aura daw ang may gawa. Kursunadahan niya siguro ako, pero unang-una talaga di talaga ako pumapatol eh. Baawat lang po ako tapos yun po na sinapak po ako, nasaktan po ako. Sino sumapak sa'yo? Si Aura po. Kaya alam nyo, hindi ko masisisi itong si Trump kung bakit sinabi niyang You know what woke means? It means you're a loser. Everything woke. Everything woke. It's true. Everything woke turns to shit, okay? It's true. It's true. Look at what's happening. UZ, pansinin ninyo buddy, pero kung hindi nyo napapansin, ay kung ano ang nauuso o ginagawa doon sa Amerika ay ganoon din ang nangyayari sa Pilipinas. This past few years kasi ay ang kanilang dating presidente na si Joe Biden ay hindi lang sinuportahan, kundi ginatungan pa ang mga LGBT sa mga gusto nilang gawin. Sa US kasi ay mayroon silang tinatawag na gender affirming care kung saan sinusuportahan ng kanilang gobyerno ang mga sumusunod. Medical care such as hormone therapy and puberty blockers. Sa Tagalog o madaling sabi ay ang mga tao, especially yung mga nagbibinata o nagdadalaga ay mabibigyan at magkakaroon ng access sa mga pills o mga gamot na ginagamit ng mga LGB para kontrahin yung normal na kanilang pagbibinata o pagdadalaga. Halimbawa, bibigyan sila ng pills na pampalaki ng osus para sa mga lalaki at pampatubo, pampadagdag ng bigote para sa mga babae na nakakaramdam na they are a boy trapped in a girl's body o girl that is trapped in a boy's body. Malalim pa ito buddy, pero hanggang doon na lang muna. And then, the years have gone by. Nang matapos ang termino ng kanilang dating Pangulo na si Joe Biden ay heto naman tayo. We entered the Trump era. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. And boy, oh boy, mas maanghang pa sa Ghost Pepper ang mga salitang binitawan niya sa ilang araw pa lang na pagkakaluklok sa pwesto. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Can you believe this? You see, alam niyo naman na hindi tayo bias dito sa channel dahil nung mga nakaraang taon, noong hindi pa siya ang kasalukuyang Pangulo ng USA ay suportado niya ito. I will do everything in my power to protect
our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Which is a good thing naman para sa akin. We can consider his statement kasi as an experimental. Sino nga ba naman tayo? Bakit nga ba nating pipigilan na mabago ang isang bagay kung ito naman ay para sa ikabubuti natin as a human being? However, nang mabigyan nga ng karampatang karapatan ang mga LGBT ay tila tulad ng nabanggit ay namihasa sila at inabuso ang karapatang ito na imbes na equality ang kanilang makamit ay ang kanilang ginagawa ay ang pangmamalaki at pangmamaliit sa mga taong hindi LGBT. Kaya here we are, after the experimental stage, we also how it progress. Kaya nang maluklok sa pwesto ay ang isa sa pinakamagiging priority ni Trump ay ang itigil na itong kahibangang ito. As part of our new credentialing body for teachers, we will promote positive education about the nuclear family, the roles of mothers and fathers, and celebrating rather than erasing the things that make men and women different and unique. I will ask Congress to pass a bill establishing that the only genders recognized by the United States government are male and female. To the point na pati ang mga guro o eskwelahan na kukonsintihin ang mga turo ng LGBT ay maaring magpiyansa at makulong ng mahabang panahon. My Department of Education will inform states and school districts that if any teacher or school official suggests to a child that they could be trapped in the wrong body, they will be faced with severe consequences, including potential civil rights violations. Ngayon, dahil presidente na nga nila ang nagsabi, ay susundin ito sigurado ng mga kumpanya na una na ang Meta o ang Facebook kung saan nirevise nila ang guidelines at sinabing, pupwede na nating sabihin na may sakit sa utak ang mga LGBT. But come on guys, hindi naman ibig sabihin na po pwede mo nang gawin, gagawin mo na ito. Be respectful pa rin at all times. Equality nga, dapat equal. Walang lamangan, tulad na lamang ng kolokoy na ito. And with those changes buddy na pinag-usapan natin dito sa channel ay I wonder how Philippines will react. Susundin ba natin ang yapak ng USA kung pag-uusapan ng LGBT o ipapasa natin ang SOGI bill? What do you think? As of the moment ay ang sagot lang dyan ay only time will tell. And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta and as always, thank you so much for watching. Goodbye.